Kaya nga siguro na-invento ang camera para kumuha ng mga pangyari sa ating buhay na maaari nating balikan sa pamamagitan ng mga larawan at video. Lugar man yan, pagkain, at higit sa lahat mga taong mahalaga sa buhay mo. Pero sadyang walang saysay ang camera kung masisira ang pinakamahalagang parte nito. Magandang umaga sa aking mga kapatid na Beauty and the... Naman eh. Siyempre, biro lang yon. Oh, bango na dyan, Benedict Montemayor, kung ayaw mo kung maging beast dito. Okay, hurry up! Benedict and Carla Montemayor. Studying is important. It is the key towards success. Okay? Opo, kuya. Ben, Carla, mag-ingat kayo ah. Kuya Maximo! Ben naman, di ba sabi ko sa'yo pag andito tayo sa labas, it's Kuya Max? Baka kasi biglang duman si Lisa. Alam mo naman na nagpapapogi points tayo dun. Eh, ano ang problema kung marinig natin Lisa yung buong pangalan niyo? Eh, wala naman. Basta tandaan mo, it's Kuya Max, okay? Maximo Flores! Best friend naman eh. Malilate na yung mga kapatid ko sa school. Sasabay mo ba sila o hindi? Oo, isasabay ko sila. Oh, Ben, Carla, tara na. Baka malit din ako sa trabaho ko. Sagot ka sa mamaya, Ariel Montemayor. Oo na, libre na lang kita mamaya. Basta sumama ka sa pamamahag namin na alas 7 ng gabi. Pwede bang next time na lang? Manong driver, let's go! Next time na naman po siya. Hindi kita tatantanan hanggang pagbigyan mo ko. Pa, ma, sino mag-aakala na sa magkasunod na taon ay biglang hindi na namin kayo kasama? Toriel. Daphne, please naman. Sana maintindihan mo ako. Hindi, Ariel. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nating maghiwalay dahil sa sitwasyon mo ngayon. At saka talaga bang
Hindi mo natatanggapin yung magandang opportunity na in-offer sa'yo sa Amerika. Ariel, pangarap mo yan, di ba? Yung maging professional photographer sa Amerika. Darating na rin naman si Tita Grace ninyo para alagaan yung mga kapatid mo pag aalis ka na. Hindi pa tiyak yun, Daph. Marami pang dapat asikasuhin si Tita sa Canada para makauwi siya rito sa Pilipinas. Daph, sana maintindihan at patawad mo ko kung bakit ito naging desisyon ko. Pero Ariel, Hindi ko gustong saktan ka. Ang totoo, napakasakit din sa akin na gawin ito. Pero ito ang alam kong dapat nating gawin. Daph, mas lalo akong kailangan ngayon ng mga kapatid ko. Wala na kaming mga magulang. Madaming magbabago sa buhay namin. At ayaw ko dahil sa akin, ay mahadlakan ka sa mga bagay at pangarap mo sa buhay. Naiintindihan mo ba, Daph? Ayaw ko na dahil sa sitwasyon ko ngayon, ay ako at ako na lang ang laging iniisip mo. Hindi ba't mahahadlangan ka sa mga bagay na gusto mong gawin dahil lagi sinasaalang-alang yung kalagayan sa sitwasyon ko? Daph, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya gusto ko maging masaya ka. sige na. Tumayo ka na dyan. Pumapayag na ako sa gusto mong mangyari. Kung ito yung kailangan natin gawin. Kung ito yung dapat kong gawin para makatulong ako sa'yo ngayon. Sige, gagawin ko. Ang hiling ko lang sa'yo, Ariel, sana huwag mo rin makalimutan yung sarili mo. Please, Ariel. Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Manatili ka lang sa misiglang paglilingkod sa Panginoong Diyos. At palagi kang mananalangin. Din yung Ariel na nakilala ko. Yun yung Ariel na minahal ko. Siguro nga, hindi talaga tayo para sa isa't isa. O sadyang hindi lang ito yung tamang oras para sa atin. Kung ano man yung gustong mangyari ng Panginoon Diyos, gagawin ko. Kasi alam kong yun yung makakabuti para sa atin. Hiling ko lang sa Ama na sana pareho tayong maging masaya dun sa landas na kalooban yung tahakin natin. Mag-iingat ka palagi, Ariel. Kung hindi pa oras natin, aking panalangin, tayo'y muli pang pagsamahin sa hinaharap na buhay. Ariel! Kuya Ariel! Kuya Ariel! Kuya Ariel! Dito na pala kayo. Teka, umiyak ba kayo? May nangyari ba sa school? Kuya, kala kasi namin kung ano na nangyari sa'yo. Kanina ka pa kasi namin ginigising. Napagod lang, kuya. Ayos lang ako, tignan ninyo. Pasensya na at napagalala ko pa kayo. Ari, lakas kaya si kuya, diba? Lalo akong lumalakas kapag nakikita ko kayo. Kasama ko kayo. Tahan na.
Kaya Carla, bihis na kayo at gawin ang mga assignments ninyo habang magluluto muna ako ng hapunan natin. Kuya, ako na po magsasaing. O Carla, kamusta naman sa school mo? Ikaw Ben, kamusta ang eskwelahan? Ayos lang po. Ben, si Tita Grace. Hello po Tita Grace, kamusta po kayo? O bumati rin kayo. Hello po, Tita Grace. Si Tita po, asan? Hello mga pamangkin kong gwapo at magaganda. Ang Tito Robert nyo kakapasok lang ng work. Pero meron akong good news sa inyo kaya ako tumawag. Siguro mga 2 months na lang, makakauwi na talaga ako dyan sa Pinas. Talaga po? Yes! Tita Grace, huwag niyo pong kakalimutan yung pasalubong po na chocolate, pati po yung sapatos. Ano pa ba? Ikaw, Carla, ano gusto mong pasalubong mo na kay Tita Grace? Masaya akong malaman tita na ilang buwan na lang po uwi na po kayo rito sa atin. Si tita po pala, kasama niyo rin po ba siyang uuwi na? Naku, hindi pa siguro Ariel kasi 2 years pa yung kontrata niya. Kailangan pa niyang tapusin yun. Pagpasensyahan mo muna ang Tita Grace nak ha. Hindi bali, pag uwi ko, babawi talaga ako sa inyong 3. Ang Carla pala, kamusta? Nagagaling lang po namin sa doktor noong nakaraan. Ayos naman po siya. Pero ayun po, hindi pa rin po siya nagsasalita hanggang ngayon. Talagang panalangit, matsagang paghihintay na lang po ang ginagawa namin ngayon, tita. Masa po na balang araw, gagaling na po ang bunso namin. Ay, oo naman, Ariel. Talagang matyagang panalangin ang sagot dyan. Hindi magtatagal, magiging okay din ng lahat. At maririnig uling natin si Carlang magsalita. Apo, tita, tama po kayo. Ben, Carla, tara na ba kumakuha tayo sa pamamahayag? Opo, kuya. Oh, Max, nagbago ba isip mo? Sasama ka sa amin sa pamamahayag? Magiging masaya ba ako dun, Yel? Kapag ba sumama ako sa inyo, mawawala yung sakit na nararamdaman ko sa puso ko. Ang sakit! Busted ka, no? Busted? Hindi pa nga ako nanliligaw doon. At wala na akong dahilan para ligawan siya dahil may boyfriend na pala siya. Nakita ko rin kanina may sumundo sa kanya. At narinig ko pa ang tawagan nila. Baby! Salamat, Daddy nga. Ikaw lang talaga nakakaintindi sa Kuya Max mo. Oh, paano ba yan, Kuya Max? Si Carla nag-ikayat sa'yo para sumama ka sa pamamahayag. Nakamove on na pala ako. Salamat sa inyo, Monty Myership. Oh, Carla, bakit ka umiiyak? Ay, grabe. Bigla na lang pumasok sa bahay namin para lang magpiyak ng bata. Huwag mo nang batay si Kuya Max mo yan, Carla. Ha? Joke kayo, Carla. Ito, ako kukunin ko lang talaga itong sapatos ko. Oh, tara na. Ben, yan, tara na. Baka maulit tayo sa Bible study. Hello Carla, quiz natin mamaya sa English. Baka pwedeng pakopyahin mo naman kami. Oo nga, kahit di ka nagre-recite, pero taas pa rin ang grades mo sa exam. Share mo naman yan, di ba friends tayo? Huwag mo kami isusumbong ha. Kayo susumbong ni Carla, pero ako, Isusumbong ko kayo, di lang sa teacher natin, pati na rin sa mga kuya niya. Eto naman po siya. Eh di ikaw na top 1, di ba? Hindi naman kami nanghihingi ng tulong sa'yo ah. hindi paghingi ng tulong sa ginagawa ninyo, kundi pang pupuli na. Sige, sabihin natin makakakopya kayo, pero hindi ninyo alam na kayo pa rin ang kawawa. Kaya tayo pumasok sa school para matuto ng kaalaman na magagamit natin sa pagtatanggol ng magandang kinabukasan. Sa tingin ninyo, sa ginagawa ninyo ngayon, mabuting kinabukasan ang mararating ninyo. Ayos lang Carla, kailangan mo lang sabihin sa mga kaklase natin. Bilang wala sakit na rin sa kanila.
Grade 4 pa lang tayo. Marami pa tayong taong bibilangin. Taon sa pag-aaral. Kung sasanayin ninyo ang sarili ganyan, siguro naman naiintindihan niyo ko. Kung tatanungin ko, na sino rin ang mahihirapan at magsisisi pagdating ng araw? Kaya kung ako sa inyo, tigilan ninyo na ang pang-aabuso sa taong tingin ninyo ay mas mahina sa inyo. Simulan ninyo na rin seryosoy ng pag-aaral. Uy, classmates, laro mo na, bago mo eh. Diyan ka na naman sa isang laro mo, Mikael, tapos aabutin na naman tayo ng gabi. Pero okay lang. Romina at Benedict, game din ba kayo? Tara na, enjoy na natin yung pagiging grade 11 students. Pas muna, Mikael. Napuyat na nga kung kakalaro natin kagabi. Ito kasing si Jackie, lakas mo kaaya. Tandanan niyo muna ako ngayon, ha? Uy, di ba may exam na tayo bukas? Oo, tsaka hindi lang lang sa isang subject, kundi sa 3 subject pa. Kaya, mag-aaral muna tayo ngayon. Sige, una na ako sa inyo. Susundin ko kasi Carla. Salamat uli, Angie, ha. Mabuti na lang talaga at mayroong kaibigan si Carla na tulad mo. Wala po yun, kuya. Paano po, alis na po ako. Kaya na, sino bukas sa school. Kuya Rilal, bye-bye po. Oh, Angie. Kuya Ben, bye-bye po. Ingat ka pa, kuya. Bye-bye. Kuya, tapos na yung work mo? O Ben, tapos na. Sumweldo na rin ako ngayon. Gusto niyo kumain sa labas? Okay. O Ben, baka di ka nagsasabi, may girlfriend ka na. Wala pa, kuya. Bawal pa. Focus muna tayo sa pag-aaral. Mabuti hindi ka inayin ng mga klase mo maglaro ngayon. Nag-aaya nga sila Mikael at saka Jackie kanina eh. Siyempre, tumanggi kami dala ni Rowena. Kaya sa batang huli, siway na kami lahat. Di na kami natuloy. May exam din kami bukas. Tsaka, alam ko naman yung limitasyon ko sa paglalaro ng mobile games. Mas mahalaga pa rin yung pag-aaral. Naks naman. Tama yan, Ben. Sa halip na ikaw ang ma-impluwensyahan sa mga bagay na makakasama sa'yo, ikaw ang mag-impluwensya sa kanila na gawin kung anong tama. Sabi nga, don't let the world influence you. You must influence the world. Ah! Kanta yan, kuya. Di ba? Teka. Ah! Yung INC original music na influence the world. Tama ka dyan. Influence you, you must influence the world. Show them the way, the truth and the light. Show them the way to our God. It's true you're different, but that's okay, because you follow God's word always. Hold on to your faith and in the end you'll receive His salvation. So don't let the world influence you. You must influence the world. Di ba namimiss? Uy, dito ka na pala. Namimiss ang alin. Yan no, yung pagkuha ng photos and videos. Di ba, pangarap kong maging professional photographer? Namimiss ko, Max. Pero sa ngayon, mukhang malabo ka pang mabalikan ng pangarap kong ito. Pero buti na lang, sinunod ko ang payo ni Mama at Papa na makapagtapos muna ako ng isang kurso. At dahil doon, bukod sa mga naiwan ng mga magulang namin, ito rin ang bumubuhay sa aming mga magkakapatid. Siyempre, yung tulong na rin na binibigay sa amin ni Tita Grace. Si Daphne, di ba namimiss? Ito ba talaga ang totoong pakay mo ngayong gabi? Ang pag-usapan ng love life ko? Kaya pala sinasabi mong pupunta ka ngayon at may sasabihin ka sa akin? Time out, best friend, time out. Out. Love life pa rin pala. Balikan mo na kasi. Balita ko, uwi siya rito sa atin yan eh. Talaga lang? Oo. O tempers. Dinadaan mo sa laki ng katawan eh. Ito na. Ito na talaga ang totoong pakay ko kung bakit ako pumunta dito. Yan. Pwede bang sumama ulit sa Bible study ninyo?
Gusto ko kasi pagpatuloy pakikinig ng mga aral sa inyo. Uy, best friend! Hello! Seryoso kaya ako? After all this time, Maximo? Sa wakas? Sige, sige. Bukas na bukas din. Asamahan kita para muling makapakinig ng mga aral ng Diyos sa loob ng iglesia. Thank you ah. Pero na-miss mo talaga no? Nahirapan ka naman ba, anak? Sa school mo. Opo pa. Alam mo, anak, pagpagod na si tatay at nahihirapan, ang lagi kong ginagawa ay tumingala sa langit. Pagkatapos nun, nananalangin ako sa Ama at isusumbong ko lahat ng nagpapabigat sa kalooban ko. Kaya, huwag ka bahala kung nangyayari sa buhay mo. Gusto mo bang magtamo ng magandang kinabukasan? Bigyan mo ng dahilan ang Panginoong Diyos para ipagkaloob niya yon sa iyo. Gawin mo kung ano nakasisiya sa Kanya. Opo pa, salamat po. Kuya Ariel, habulin mo ako. Oh, andito lang pala kayo. Mukhang seryoso ang usapan ng mag-ama ko ah. Nalata mo pala ako, Bunso. May sasabihin sana ako. Di ba malapit na yung birthday ni Kuya Ariel? May naisip ka na ba na regalo? Kung wala, ako meron. Gusto mo malaman? Siguradong napakasaya ni Kuya Ariel. Ako na din pag nalaman tong regalo na to. At ang regalong yun ay sana marinig na namin muli yung boses mo, Carla. Pwede ba yun? Gusto mo, practice tayo ngayon kahit happy birthday, Kuya Ariel lang. Pwede ba? Sorry, Carla, kung binigla ka ni Kuya. Okay lang naman kahit di ka pa magsalita ngayon. Masaya naman kami maghintay ni Kuya eh. Tara. Opo, tita. Kumalma na po si Carla. Napainom na rin po namin siya ng gamot niya. Tinawagan ko na rin po yung doktor niya. Bukas na bukas din po, dadalhin po namin siya para sa therapy niya. Sige po, good night po. Kuya, miss ko na po sila mama at papa. Ako rin, Ben. Miss na miss ko na rin sila. Sobra. Teka, may iba ako. Nakasalubong ko si Mikael nang sabi niya sa akin kuha ang report card niya bukas. Sa tingin mo, kumusta ang grades mo ngayong quarter? Kuya, naantok na pala ako. Sige po, tulog na po. Good night po. Nax, ang galing naman ng kapatid ko. Congrats, Benedict. Malit na bagay, Kuya. Medyo sinipag lang mag-aral this quarter. Ayun naman eh. Di ba? Sarap sa pakiramdam kapag ka nagbunga ng magandang resulta, mga bagay na pinagsimikapan at pinaghirapan mo. Kaya tuloy mo lang yan, Ben. Siyempre, tuloy mo lang din na lagi manalangin at tingin ang tulong ng Panginoong Diyos. Katulungan at gabayan ka sa mga pag-aaral mo. Opo, Kuya.
di ba sila yung mga anak nila Emma at Arman? Oo, nakakaawa na sila eh. Umagang nawala ng mga magulang. Di ba, katatapos lang nagawa yung bahay nila bago magpandemya? Malaki at maganda pa ng bahay. Hindi nga, Mare. Tapos sila lang magkakapatid ang nakatira roon. Nako, huwag sanang mapariwara ang buhay nila kahit wala na silang mga magulang. Oo nga, Mare. Pabayaan mo sila, Ben. Yan sila masaya. Pag-usapan ng buhay ng iba. Hindi naman nila alam kung totoo o hindi. Kasi tayo, wala tayong ginagawang masama. At wala rin tayong nararamdaman sa iluman. Tsaka, lumatara mo na si Tita Grace. May makakasama ulit tayo sa bahay. Kaya cheer up ka na. Susunduin pa natin si Carla. Tapos, kaya na tayo sa labas. Kuya, asa na si tita? Kala ko malapit na siya. Oo, nag-message siya sa akin kanina. Yung pamangkin daw Tito Robert yung sumundo sa kanya. O, yan na pala eh! Tita! O mga anak, pagpasensyahan nyo na muna at talagang konti pa lang yung nadala kong pasalubong ninyo. Hindi bale, sabi naman ng Tito Robert nyo, ipapadala na rin daw niya sa katapusan yung iba pang mga regalo namin sa inyo. Tita, wala po yun. Ang mahalaga po, nakauwi po kayo ligtas at kasama na po namin kayo. Opo, tita. Welcome po. Tita. Dala niyo po ba yung request ko po na rubber shoes? Ay, oo naman. Andyan lahat sa box. Kasama din yung rubber shoes ng Kuya Ariel mo. At syempre, maraming bestidang pangsamba si Carla. O sige, halina kayo. Tulungan niyo ako ayusin natin yung mga gamit. Tita, kape po. Ay, thank you. Ganyan natin. Aba, masarap. Magaling ka nang magtimpla ng kape. Dahil kamusta ka na? Pasensya ka na anak ha. Ngayon lang ako nakauwi. Pasensya ka na rin kasi nung mga panahon na kailangan nyo nang maggagabay sa inyong nakatatanda, wala ako dito sa tabi nyo. Tita, wala po kayong dapat ihingi ng pasensya. Dapat nga po akong magpasalamat sa inyo, Tito Robert. Dahil sa inyo, hindi po namin naramdam magkakapatid ang maiwan at walang masandalan. Salamat kina Ate Emma at Kuya Arman dahil napalaki nila kayo ng tama at mananampalataya. Alam mo, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos ng Tito Robert nyo kasi hindi man kami biniyayaan ng sariling anak. Andyan kayo. May mga pamangkin kami katulad ninyo. Salamat po, Tita. Siya nga pala, malapit na yung birthday mo. Ano gusto mong gawin natin? Tita, huwag po muna siguro tayo mag-celebrate. Eh, bakit naman? Ariel, huwag mong sabihin ngayon, sinisisi mo pa rin yung sarili mo sa nangyari nung nakaraang birthday mo. Aksidente ang nangyari, anak. Walang may gusto. At kung nabubuhay man ang mga magulang mo ngayon, tsak malulungkot sila pag nakikita ka nilang ganyan. Pero Tita, kung hindi lang... Ariel, may dahilan kung bakit pinahintulutan ng ama na mangyari yun na. At kung wala man sa tabi natin ang mga magulang ninyo, pinahintulutan din ng ama na tayo na ang magkakasama ngayon. Kung ano man ang kalooban ng ama na darating sa buhay natin sa hinaharap, dapat magtiwala tayo sa kanya na. Kasi higit sa lahat, siya ang nakakaalam kung ano mas makabubuti para sa atin. Uy, friend, may aksidente atang nangyari. Malapit na dito sa atin. Tingin na. Ako? Yung ate sila. Diba? Oh, love. Kararating ko galing Manila. Hello, birthday boy! Talagang sinadya mo umuwi ng tanghali ngayon kamusta nga pala yung seminar na pinuntahan mo? Siyempre naman. Para kunwari, ma-surprise ako, surprise nila para sa akin. Ayos na may seminar. Masaya. Ikaw talaga, love. Sorry kung hindi ako makakapunta ngayon
bawi na lang ako sa date natin. Oh, sige. Dito na ako sa amin. Nagre-ready na ako ma-surprise. Tawagan na lang kita ulit mamaya. Love you, love. Love you too. Happy birthday ulit. Nandito na ako. Hello? Dito na ang birthday celebrant. Nasaan sila? Oh, kuya. Binuwasan ko lang na isang Shanghai tsaka fried chicken. Promise, tumikim lang ako. Wala, sige na po. Nasa mo na ibibig mo para maniwala ako. Si Mama at si Carla nasaan pala? Kinuha yung regalo para sa kuya. Yung matagal mo nang nire-request ko mga natin na camera. Ang tagal namin eh. Saan na kaya sila? Ay, o nga pala. Sikreto pala yan. Kaya, wala na rinig ah. May aksidente ata. Malapit na sa akin. Tingin na. Yan! Tao po! Ang mama nyo at si Carla naksidente, nasa ospital. Halika kayo, ihatid ko na kayo ngayon. Invitation to interview? Ha? Ito yung na-plan ko dati sa Amerika. Paano? Ay, Maximo. Oriel. Oo, yung gate. Ay, sorry. Nasa mo ba yung message ko kanina? Oo, Max. Bakit gusto mong i-update yung resume mo? Bakit? Ayaw mo na ba sa trabaho mo? E di ba kapapromote mo lang bilang manager? Oo. Susubukan ko namang maging manager sa ibang kumpanya. Oh, yung laptop mo, pahiram na. Yung resume mo, patingin na. Yun na lang gayahin ko. Maganda kasi pagkakagawa ng resume mo eh. Oh, best friend. Talagang hinintay mo pa akong dumating ha? Maximo, may tanggap akong email galing sa kumpanya na in-applyan ko dati sa Amerika. Anong ibig sabihin ito? Yun ba? Best friend, tumawag kasi nung nakaraan yung kaibigan natin. Yung tumulong sa'yo mag-apply noon doon. For hiring daw sila ulit ng fashion and documentary photographer. Pasensya na kung ginawa kong ipasa yung resume at application mo nang hindi nagpapaalam sa iyo. Talagang dapat kang humingi ng pasensya, Max.
Di ba sabi ko naman sa'yo na ayaw ko muna? Na ayaw ko pa. Bakit kailangan mo magdesisyon para sa akin? Bakit kailangan mo? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ginawa ko yun dahil gusto kitang tulungan. Para kasi nakalimutan mo nang gumawa para sa sarili mo. Ariel, hanga ko sa dedikasyon mo para sa inyo ng mga kapatid mo. Pero sana, isipin mo rin naman yung sarili mo. Lalo ngayon, nandyan na si Tita Grace. Meron nang tutulong at susubaybay sa iyo at sa mga kapatid mo. Kung saan ka pupunta? Makikikain? Bakit? Si Tita Grace naman nag-invite sa akin, di naman ikaw. Mamaya na nga tayo ulit mag-away pag nakakain na ako. Bahala ka nga dyan. Surprise! Happy birthday! Tita, Ben, hala. Salamat po ha. Pero sabi ko naman po sa inyo, huwag na po kayo paghanda, di ba? Anong wag na? Ito naman, syempre kaarawan mo. Kailangan nating ipagdiwang at higit sa lahat ipagpasalamat sa Panginoong Diyos dahil binigyan ka niya ng karagdagang taon sa buhay mo. O siya, tara na. Manalangin na tayo para makapagsalo-salo na. Tara. Sige, sali ko sa mamaya. O Bunso, pero ice cream doon ha. Ayaw mo ba? Carla, ano mo namin tinago ko to? Oh, anong ginagawa niyo dyan? O nga, tara video. Di ba yun yung regalo nila mama at papa? Kala ko nawala na yan ah. Ben, Carla, alin na muna kayo dito sa sala. Hayaan niyo muna ang kuya niyo rito. Ariel na, siguro naman ito na yung tamang panahon para buksan mo yung regalong yan. Ano man ang nasa loob niyan, tatandaan mo, walang ibang hangad ang mga taong nagbigay sa'yo niyan kundi ang maging masaya ka mula dyan sa regalong natanggapin mo mula sa kanila. Sige na. Happy birthday, Ariel. Ito. Maganda to para kay kuya. Alis na po ako saglit, doon lang po ako sa bukid. Kuya, sama ako. Mare, pwede ka na mag-message. Ariel, happy birthday! Sana masaya ka ngayong kaarawan mo. Ito na yung request mo sa amin ng papa mo na regalo. Pasensya ka na kung ngayon lang namin naibigay. Salamat anak ha, sa pagiging mabuting anak, responsableng kuya sa mga kapatid mo. 26 ka na. Kailan mo balak mag-asawa? Napakapalad ni Daphne sa'yo. May matatag ka ng hanap buhay, mananampalataya, mabuting anak. Ano pang hahanapin niya? Congratulations pala sa dream work mo. Sana matupad mo pa lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Ingatan mo ang lente nitong camera na siyang pinakamahalagang parte nito. Kapag nasira yan, hindi ka na makakakuha ng magandang larawan at video. Mawawalang halaga ang camera na gamit mo. At gaya ng lente ng camera, pakaingatan mo ang pananampalataya mo bilang Iglesia ni Cristo. Dahil kapag nawala yan, walang saysay na rin ang buhay mo.
At kung ano man maranasan mo anak, pagsubok pa niyan o tiisin, o kung dumating man ang panahon na kayo na lang ang may iwan dito sa buhay na ito, ay lagi mong ituon ang iyong tanaw sa hinaharap. Magtiwala, umasa, at sumampalataya sa magagawa ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Happy birthday, anak! Kuya Ariel! Mahal na mahal ka ni Mama. Tinulot mangyari lahat ng nangyari. Batin mo po ang Best friend, hindi pa rin ako makapaniwala, Iglesia ni Cristo na ako. Ganito pala ang feelings, no? Oo nga, best friend. Ay, brother na pala. Congratulations dahil nabautismuhan ka na, Brother Maximo. At congratulations din dahil matutuloy mo na yung dream job mo sa Amerika. Di ba nga, nag-iinarte ka pa nun? Tinuloy mo pa rin naman pala. Pero kidding aside bro, masaya ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil nandito lang naman kami nila Tita Grace para sa mga kapatid mo. Oh bro, salamat ah. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan mo. Yan, sa totoo lang, kundi dahil sa'yo, malamang kung ano-ano nang pinaggagawa ko sa buhay ko. Ikaw ang mabuting kaibigan. Salamat sa pag-impluwensya sa akin. Dahil napabuti ako at hindi napasama. Mas naman, sige na. Parehas na tayong mabuti para quits. Nga pala, sigurado bang ako na lang mag-aatid sa'yo sa airport? Oo bro, baka umatras pa ako lalo kapag nakita ko yung mga kapatid ko na umiiyak doon. O Ariel anak, mag-iingat ka doon ha. Huwag pababayaan ang sarili. Higit sa lahat, huwag magpapabaya sa mga pagsamba. Opo, Mama Grace. Paano ba yan, Ben? Ikaw muna magiging kaligil at tahanan natin ha. Protektahan mo sila, Mama Grace at Carla. Oo, Kuya. Kapabel lakas to. Kuya, huwag mo kami mamimiss dun sa ibang bansa. Ipakita mo sa mga tao dun sa Amerika na ito si Kuya Ariel, lakas namin. Wala. Mag-aaral mabuti ha. Sabihin mo rin sa akin kapag ka nagpasaway si Kuya Ben mo. Sana, marinig ka namin ulit magsalita. Pero lagi mo katandaan, nandito lang kami para sa'yo. Mahal na mahal namin yung Kuya Ben mo. Paano? See you after 2 years. Ariel! Carla? Sasalita ka na? Pwede ba ulit marinig ko yung sinabi mo? Kuya Ariel, Bunso, ano yun? hindi po ba kayo galit sa akin? Nang dahil sa akin nung sagasaan si Mama. Ako po dapat yung nabanggap pero... Magkapatid nga tayo. Aksidente ang nangyari sa lahat. Wala kang kasalanan. Ginawa lang ni Mama yun kasi ayaw niya na mapahamak ka. At lahat ng nanay at tatay sa mundo ay hindi nila nanaisin na makitang masakdan at mapahamak ang kanilang mga anak. Hindi galit sa'yo yung Kuya Bunso. Sabi nga ni Mama Grace, kung nabubuhay man ang ating mga magulang ngayon, ay hindi nila gugustuhin makita na tayong ganito. Then, Carla, mahal kayo ni Kuya. Sabi nga ni Mama at Papa dati, iyo ko lang natin ang ating tanaw sa hinaharap. Tandaan niyo yan. Opo, Kuya.
Teka, hindi ko makalimutan. Picture muna pa tayo bago ako umalis. Oh, pwesto na kayo dyan. Max! Tara muna rito, picture tayo. O yan, 10 seconds yan. Hey Josh, ready to work? Unfortunately. Yeah, so see you later. Buti na lang at naalala kong kumuha kami ng litrato. Tinitignan ko pa lang, nagiging masaya na ako. Pero iba pa rin pala talaga kapag nakita mo silang nangharapan. Ibang klaseng saya, sadyang hindi may paliwanag. Kaya pala dapat lagi lang ito ang ating tanaw sa hinaharap. Laging umasa, pagtiwala, at sumampalataya sa magagawa ng Panginoong Diyos. At yun ay para sa mga katuparan ng mga hinahangad nating mangyari sa ating buhay. Gaya ng pagkakataong ito. Friend, ang ganda talaga dito sa Sugat ni Victoria, no? Mas masaya kung kasama natin pumunta dito yung mga mahal natin sa buhay at yung mamahalin natin panghabang buhay. Ha? Pinagsasabi mo dyan? Lela, mahal, nandito na rin kayo? Saan banda? O sige, susunduin ko kayo. Hintayin niyo ako dyan. Si Leila? Yung organista na anak ni Casimon? Kailan pa? Oh bro, wait lang ha. Susundin ko si Mahal. Bahala kang maingit, John. Kaya nga siguro na-invento ang camera para kumuha ng mga pangyayari sa ating buhay na maaari nating balikan sa pamamagitan ng mga larawan at video. Lugar man yan, pagkain, at higit sa lahat mga taong mahalaga sa buhay mo. Pero sadyang ang walang saysay ang camera kung masisira ang pinakamahalagang parte nito. Oh, dito na ako sa harap ng Philippine Arena! Saan na kayo? Let's get! Daphne? Sa hinaharap na buhay at hintay ko sa'yo ay tunay. Kumusta ka? Paglipas ng mga taon, ikaw pa rin